pahinga. ACS Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon Bangong kumakabloom Tanggal amoy kulog Sa bango ng charm Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulog-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom Sa charm Charm Fabcon. ACS Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride All you need is pride ACS Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid Linis fantastic sa metal at plastic Number one ko to Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ACS May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid White rose papaya Wow, white rose White rose papaya Wow, white rose White rose papaya May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Sinisiguro kong tama ang aking choices. Tamang pagkain, lifestyle, at ang partner ko, MX3 Capsule. Gawa ito sa ISO at GMP certified na planta. Tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. Helps avoid knee joint pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit. Kailangan lang na long-term ang pag-inom. 2 capsules araw-araw. MX3, dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Galalala Fabcon Galalala Fabcon Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calafabcon, amoy nakaka-joyful! Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Kung good vibes ang hanap mo, dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV.
Isang magandang hapon, Pilipinas. Welcome back sa inyong paboritong programang Kaya Mo Yan sa DCRH. At syempre, mababatiin ko lang. Ako po si Chairman Ricky. Kasama na natin si Cory at saka si Emer. Partner Cory. Magandang hapon po mga kababayan. Ako po si Cory Quirino. Yes, At good afternoon syempre, po. Good afternoon, Chairman. Ageless Beauty. Good afternoon, Kaya Mo Yan. partners. Miss Emer. Yes. parang bumabalik ang init ng panahon ah. Tag-init na naman. Last Pero- Sabado, ganyan din. Tsaka, pero uso ngayon na may trangkaso, may sipon Yeah. kasi biglang uulan. Mm-mm. Diba? So, init, lamig. Kailangan mag-ingat kasi maraming may sakit ngayon. Sipon. Oo. Yung shifting of the weather, no, partner, yun ang pinaka... Pero nakikiramay tayo doon sa mga namatay doon sa earthquake sa Venezuela. Dami. Marami. Meron pa. Oo, yes. Tsaka nakita mo ba yun, yung building? Yung collapse ng building? Wow. Wow. Talagang Mother Tapos Nature. nagkaroon ng earthquake sa Japan. Japan. America. Tapos parang sa offshore sa Davao, nagkaroon na naman. So, Pero, Yeah. oo. meron yatang movement ng mga... Sa Mindanao. Hindi, sa loob ng Earth, merong nagagalaw. May Tama. gumagalaw. Mukhang may No? nun, nag-i-acing sa baba. Sa loob. Kaya importante, kailangan talaga pag-aralan ng mga expert. Palagay ko, hindi pa sapat ang napapag-aralan ng mga expert. Kasi, although hindi mo mape-predict, yung galaw ng Earth, mukhang it goes beyond man's knowledge. Tama. Diba? Yes. Sa Japan, meron silang mga detectors, kaya meron silang early warning. Hindi, tsaka sa Japan, dahil sa dalas, yung paggawa ng building, kino-consider na yung galaw ng lupa. Tama. Tapos mataas Sa- ang breakwater. Sa ibang parte ng mundo, hindi ganun eh. Kasi hindi naman nangyayari kasing dalas ng Japan. Although yung weather, medyo, di ba, nalaman na natin yung El Nino, La Nina, nape-predict yung weather. Within the day, pwede mo makita weather eh. Yes. Alam mo sa golf course, Mm. ang kidlat, pagka within 10 kilometers, Exit. tigil na ang laro. Higil na, ang delikado. Ang ganun ba Yun, yun? ganun At pala yun. meron ng gadget sa telepono na Wow. makikita mo ang radius nung Earth, nung lightning. Ba? Galing ah. So mukhang yung weather external hanggang buwan, hanggang Jupiter, parang naabot na ng intelligence ng man. Pero yung journey to the center of the Earth, Hindi pa. Tama. Hindi totoo yun. Yeah, marami tayong nakikitang sine, Oo. pero hindi pa ata naaabot ng intelligence of man. Pero partner, di ba mas delikado sa inyo nasa golf course kapag meron kidlat? Kaya nga, Kaya nga, 10 exit. kilometer No, radius. 10 kilometers. Out. Out, seek shelter. Mm. At mahigpit ang mga golf course. Yung mga mahusay mag-implement. Mahigpit sila na mag-implement nitong rule. Kasi, isipin mo, 10 kilometers, napakalayo, pero pwede kang abutan. Oh, mabilis eh. The speed of Oo. light. Di ba? So, maliban dyan, siyempre, atin pa rin itong nangyaring, hindi ko maintindihan itong naging hazing. Oh yeah, mga bata. Nako, talagang kultura. Kailangan pagprotektahan natin. Di ba? Hazing. Naging hazing bigla ang magiging charges. Ngayon? Yung Yung sa Ateneo. Ateneo. 10. 11 to be exact. 11. Wow. Coach plus coaching staff. Inamin nila, partner? Inamin?
Hindi, ikaw naman di. Hindi, yun ang recommendation ng CIDG sa DOJ. Oo. Ang rekomenda ng CIDG sa DOJ is hazing. Nag-violate ng Ano yung hazing na yan? Oo, iba na hindi yung... naman fraternity yun eh. Iba yung hazing law ngayon. Inano na talaga. It crossed over down to hazing. Nako. Magkakaroon ng legal battle. Yeah. Legal battle. At matetest yung anti-hazing law. Yeah. Matetest ang Ateneo sa nangyaring ito. Kasi maliban kay Coach Tab, pati yung isang coaches at mga staff. Pati utility boy kasama. Sila. So malaking pagsubok yan sa Ateneo. Malaki. Sabi ko nga doon sa mga kasama ko, mga lasalista eh. Hindi na tayo nagko-comment kasi syempre. Pero ang matinding comment is coming from within Ateneo. Yeah. Mga students ka. Di ba? Pati yung pagtanggal doon sa mga ibang opisyal. Ateneo mismo, mga tagaloob ang humihingi ng pagbabago. Kaya nakikiramay tayo sa pamilya Rene sa Mindanao. Saka kay Adili. Yeah. Nakita ko kanina parang liniding na. Pero napaka-interesting ng comment ng father ng Nigerian player na Adili. Sabi niya, no, continue to play, boys. Continue to play. Galing investigate this matter. Naman yung sinabi niya. Pero wag kayong magbibitaw sa inyong laro. Sa inyong panaginip, lalo. Tsaka yung, kasi parang pinag-uusapan ngayon na baka maban sa UAP. Hindi lang basketball, buong sports program. Hindi naman. Well, di ba? Anyway. Nasipa na lang ibang. Paano na mga shooting dun sa Tacloban? Ay, yes. Mental stress yun. Ang dami namang nangyayari ngayon, partner. Anyway, sa oras natin 4:50 ng hapon, siyempre, mainit na palita pa rin mula sa Department of Agrarian Reform sa pangunguna ni Secretary Conrado Estrella III. Emel, manata mo na. Yes! DAR at IFAD pinalakas ang pagpapatupad ng Vista Project para sa mga komunidad ng magsasaka sa Kapundukan. Sa Quezon City, sa Central Office, inulunsad ng Department of Agrarian Reform at International Fund for Agricultural Development or IFAD ang Supervision and Implementation Support Mission, SISM, para sa Value Chain Innovation for Sustainable Transformation in Agrarian Reform Communities o VISTA project bilang bahagi ng kanilang pagsisikap na mapabuti ang kabuhayan ng mga magsasaka at maisulong ang napapanatiling agrikultura sa Cordillera Administrative Region, CAR, at Soc-Sargen o Region 12. Formal na sinimula ng misyon sa isang kick-off meeting na dinaluhan ng mga kinatawan ng DAR, IFAD at Vista Central Project Management Office. Mula Hunyo 24 hanggang Hulyo 2, magsasagawa ang mga project team ng mga technical meeting at field visit sa CAR at Region 12 upang suriin ang progreso ng implementasyon. Tukuyin ang mga hamon sa pagpapatupad, repasuhin ang mga inisyatiba sa Gender Equality and Social Inclusion o GASI, tasahin ang mekanismo ng koordinasyon at institusyonal na kaayusan at magrekomenda ng mga hakbang upang higit pang mapahusay ang pagplano at pagpapatupad ng proyekto. Ang Vista Project na ipapatupad hanggang 2030 ay inaasahang makikinabang ang kumulang 70,000 na maliliit na sambahayang magsasaka at tinatayang 350,000 individuals sa 86 na agrarian reform communities at mga karatig na lugar
na hindi sakop ng ARC sa dalawang target na rehiyon. Pangunahing pinopondohan ito ng IFAD. IFAD pala yun. Katuwang ang pamahalaan Pilipino. Binigyan din ni DAR Undersecretary for Foreign Assistance and Special Projects Office, FASPO, Jesri T. Palmares, na ang kahalagaan ng proyekto ay sa paglikha ng pangmatagalang oportunidad, kabuhayan para sa agrarian reform beneficiaries. Yun. Ang Vista Project ay isang mahalagang puhunan para sa kinabukasan ng mga ating magsasaka at mga komunidad sa kanayunan sa pamamagitan ng pagpapalakas ng value chains ng kape at kakao, pagpapataas ng produksyon at pagpapalawak ng access sa merkado. Natutulungan natin ang mga benepisyaryo na reformang agraryo na magkaroon ng mas matatag at mas maunlad ng kabuhayan. Sa tulong ng ating mga katuwang sa ahensya at ng IFAD, naglatag tayo ng matibay na pundasyon para sa pangmatagalang pag-unlad, seguridad sa pagkain at mas inklusibong paglago ng ating mga komunidad, ani ni Yusek Palmares. Nakatuon ang proyekto sa pagpaunlad ng value chains ng kape. O, parang yung guest natin mamaya, blockchain ng kape at kakao habang nagbibigay ng kinakailangan suporta sa mga magsasaka. Tulad na kagamitang pansaka, makabagong pasilidad para sa post-harvest, mga sistema ng irigasyon, pagsasanay sa pagnenegosyo sa pamagitan ng farm, business schools at mga farm-to-market roads upang mapadali ang pagpapadala ng kanilang produkto sa merkado. Binigyan na din nito ang espesyal na atensyon sa mga katutubo, kababayan, kabataan bilang mahalagang katuwang sa pagpapaunlad ng agrikultura at pagbabago ng komunidad. Mula ng ilunsad dito, nagsagawa na ang proyekto ng mga community awareness activities, beneficiary profiling, ecosystem planning, and enhancement initiatives. At geotagging at pagmamapa ng mga agroforestry at reforestation areas upang suportahan ng evidence-based planning at napapanatiling pamamahala ng likas ng yaman. Patuloy namang binibigyan diin ni DAR Secretary Conrado Estrella III ang kahalagaan ng pagbibigay hindi lamang ng lupa kundi pati mga kinakailangan suporta, serbisyo upang magpataas ng kita at produktibidad ng mga magsasaka. Akbat nito ay layunin ng Vista Project na tulungan ang mga benepisyaryo ng mga reformang agraryo sa maging aktibong kalahok sa mga kumikita at napapanatiling agribusiness enterprise. Very good. Yun ang suporta. Very good. Yun, very good. Congratulations ulit. Kay Congratulations. Secretary Conrado Estrella III. So, sorry, 4:22 na hapon. Magbe-break kami. Pagbalik namin, ang happy, healthy, iba pa. Pulang-pula pa. Happy, healthy, at pulang-pula pa. Pula pa. Yun. Sandali lang po. Pagbabalik po kami. Sabay mo, mga kaibigan. Ang oras. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule, tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Calefabcon, amoy nakaka-joyful. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Isa ka ba sa mga mahilig kumain ng sili o mga pagkaing maaanghang? Alam nyo ba na bukod sa pampagana at dagdag pampalasa ito sa ating pagkain, ay may benepisyo pa pala ang maanghang sa ating katawan? Ayon sa WebMD, maraming benepisyo ang makukuha natin sa pagkain na maanghang, tulad na lamang ng pampalakas ng ating immune system dahil sa taas ng vitamin C content nito na mas mataas pa kumpara sa orange fruit. Bukod pa rito, ang pagkain na maanghang ay nakatutulong rin na makapagpabawas ng timbang at mapigilan rin ito ang pagkakaroon ng heart disease at diabetes. Ayon naman sa Healthline, nakatutulong rin ang spicy foods sa pagpapabilis ng ating metabolism at mapabagal ang ating appetite. Lumabas rin sa pag-aaral ng Harvard and China National Center for Disease Control and Prevention 2015, ang pagkain ng spicy food ng 6 hanggang 7 beses kada linggo ay nakapagpababa ng mortality rate ng 14%. Ngunit paalala pa rin ng mga eksperto, lahat ng sobra ay masama pa rin. Mayroon pa ring epekto sa ating katawan kung masobrahan sa pagkain ng mga maanghang. At ang susi nga sa pagkakaroon ng malusog na pangangatawan ay ang pagkakaroon ng balansing pagkain, regular na ehersisyo at pagkakaroon ng sapat na tulog. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Visayas at Mindanao at maging sa ibang bansa. Luzon, Visayas, Mindanao. Una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Advokasiyang maliit, basta't malimit. Maraming salamat. Muling sumasayo ang ating palatuntunan special on Saturday. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. Mabuhay ang Isang oras na talakayan ng mga usaping may kinalaman sa ating akto. Idulog nyo na yan dito sa Hoy. Bawal yan. Ang latest happenings at trending sa mundo ng entertainment and lifestyle with favorite stars. Mga kwentong maghahatid ng inspirasyon at aral sa mundo ng Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas mula Lunes hanggang Biyernes. RH. Nagbabalik po ang programang Kaya Mo Yan sa DCRH sa pagito ng ating programa, ang inyong happy, healthy at pulang-pula pa. Yeah! Okay, go ahead. Ayan mga kababayan, ngayong hapon na ito, pag-uusapan po natin ang mga iba't ibang bahagi ng wellness. Yung katawan, kaisipan at kaluluwa at anong dapat natin gawin
nang sa ganon magiging mas malakas po tayo, mas masaya, at mas matahimik ang ating kalooban. Umpisahan po natin yung katawan, our body. Okay? Ang ating katawan ay templo ng ating kaluluwa. At hindi yan kalaban natin. In short, your body is not your enemy. Dapat tratuhin natin ang ating katawan bilang isang tesoro, a treasure, isang handog, at hindi isang parusa. Di ba minsan sinasabi natin, ano ba naman itong katawan ko? Bakit ganon? Ganon. Dapat ang pagtingin natin sa katawan natin ay isang biyaya. Yeah. Para magbago ang ating pagtingin sa ating pagkatao. Okay? Ano ang daily practices? This is a special reminder sa ating lahat, the basic pillars of health and wellness. Umpisahan po natin ang ating katawan. Kailangan gumalaw. Ang galaw ay napakahalaga sa kalusugan ng ating katawan. Mag-walking tayo ng 20 minutes. Dapat maging banayad ang ating aerobics exercise. Kasi daw, ang muscles that move live longer. Mas mahaba. In short, pag hindi mo ginamit ang mga muscles mo, mawawala rin sa atin yon. Napapansin nyo kapag naging senior ka na, biglang lumiliit ang katawan dahil we are losing muscle. Okay? So, kailangan talaga mag-ehersisyo. Number 2, kain. Ang dapat unahin po natin, para sa mga seniors po ito, ay ang gulay. Gulay na naman. Mga malunggay, mga kangkong, at kumain unang-una sa lahat ng mga protina, isda. Yun na naman. Talagang isda. Yan. At kahit mahilig ka sa matamis na mangga, yellow mango, pwede naman kumain kahit may konting diabetes. Kalahating pwede. Bitin? Oo. Huwag lang isang kaing. Sarap pa naman ang manggang ngayon. Isang pisngi lang pwede. Yeah. Kasi bakit? Kasi yung fiber ay kontra sa cholesterol at asukal. Ayun. Malinaw ba? Kaya dapat mas maraming gulay ang kinakain natin. Nang sa ganon, patas lang ang asukal o yung tamis at saka yung cholesterol. Okay? Yung tulog, dapat 7 to 8 hours a day. Ayun, 7 to 8 hours. Opo, yung kulang sa tulog ay magiging mataas ang blood pressure at babagsak ang ating memory. Yun. Pag kulang sa tulog. Ang tubig naman, sabi dito 6 to 8 glasses, pero parang kulang na ang 6 glasses sa atin, no? Dahil sa tindi ng init ng araw, ng panahon. Tubig. Oo. At lalong-lalo na habang tumatanda ang isang tao, mas kailangan po natin ng tubig. Pero hindi natin nararamdaman na uhaw tayo. Ganun talaga yun eh. Kaya maraming mga seniors nakakalimutan nilang uminom ng tubig. Yung paalala natin. At syempre kailangan magpa-check up. I-check ang ating sugar, ang blood pressure, ang ating thyroid. Oo. Kasi prevention is cheaper than regretting. Cheaper than hospital bills. So, alagaan po natin ang ating katawan. Kasi kung hindi, aalagaan po tayo ng ating sakit. Bukas. Patay. Diba? Ayoko naman, no? Tama. Parang multo yun. Okay, yung ating isip o kaisipan. Ang ating kaisipan ay parang isang garden. Kailangan tanggalin ang mga weeds. Ang mga wild grass. At kailangan i-water ang positibo at tanggalin ang mga negatibo. Okay? Ang ating kaisipan ay minsan bumabagal. Pero hindi tumitigil o natitigil ang ating pag-aaral. In short, the mind has the capacity to keep on learning. So kailangan protektahan ng ating utak. Paano? Kailangan ng katahimikan. 5 minutes of meditation and breathing. Stillness. Mababa ang blood pressure sa meditation.
Bababa ang blood pressure pag nagdadasal po tayo. Kasi kalmado ang katawan. At bumababa din ang stress hormones po natin. Number 2, kailangan meron tayong pinag-aaralan kahit isang konting bagay lang araw-araw. The mind has to learn something new. Read and read. Okay? Tapos kailangan i-filter ang ating kaisipan sa mga fake news. Alam mo, partner, ako nga alam mo, gusto ko matutunan. And I learned this young. Yes. I want to relearn to play the piano. You see? Gawin mo yun, partner. Para ako ang mag-a-accompany kay Emer pag gusto niyang kumanta ng sintonado. Yeah. At least yung piano nasa tono. Tama. Oo. Hindi kumakanta, hindi. Tama. Ito naman, kailangan tumawa naman tayo. Ayun. Magkakaroon tayo ng music festival. We have to learn how to laugh with our friends. Diba, alam mo, may pinunta akong session, laughing session. Yes. Palakasan ng tawa. Magkaroon tayo ng laughter medicine dito next week. Yes. Kaya nami-miss ko, partner, yung Reader's Digest. Alam mo yung Reader's Digest? Yes. Laughter is the best medicine. Kasi ang pagtawa ay libreng gamot. Starting next week, meron akong joke. Sige. Okay, sige. Tapos bago matulog naman, kailangan magsulat ng 3 bagay. Saan tayo ay nagpapasalamat sa biyaya, sa mga biyaya sa buhay. Alam mo, tama ka, partner, ha? Huwag mong ilagay sa phone. Isulat mo sa diary. Tama. Huwag ka na maglalagay ng masyadong mga sa diary na gusto mo ma-implicate many years later. Yung mga yung safe lang, partner. Safe lang. Diba? Huwag mo na lagay yung mga yung mga chat, huwag mo na ilagay yun. Yun lang ganon, di ba? Para babalikan mo yan. Yes. Ito naman, para sa ating espiritu o kaluluwa o ating puso. Okay? Pag pinag-usapan po natin ang ating kaluluwa, hindi lamang religion to, ha? It goes beyond it. It also means connection. Ang ating connection sa ating komunidad, sa ating pamilya, sa ating mga minamahal sa buhay. Ang ating connection sa katahimikan. This is what keeps lolos and lolas going past their 90s. Yan ang sikreto ng mga lolo at lola na novenarian. Ano ang daily practices? Palaging nagdadasal si lolo at lola. Palaging nagdadasal araw-araw. Number 2, may layunin din sila sa buhay kahit senior. Yes. Okay? Kasi tumutulong pa rin sila sa komunidad. Okay? Ang retired person ay hindi expired na person. Yes. Tama. Retired, not expired. Yeah. Maganda yan. Tapos yung mga daily practice po natin, yung pagpapatawad sa ating kapwa. Sinabi ko kahapon yun. So let go of the tampo. Yung mga tampo natin nung sa 1970s pa. Totoo. Alimutan na natin yung mga tampo na yon. Kasi pag lalong iniipon po natin yung mga di ka nais-nais, tataas ang presyon po natin. Yun pala. At kailangan connection po tayo sa kalikasan. Sa kalikasan. Yes. Watch a sunrise, watch a sunset. Yan. Sumayaw ilalim sa ulan. Ayan. Tama. Tapos, i-share nyo ang inyong pamana, inyong mga storya, mga kwento sa mga kabataan. Yeah. Okay? At ating ating positive thought for the week ay ito. I am gold, not old. Yeah. Ganda. I am gold. Not old. Ginto ako, hindi matanda. Yan po ang happy, healthy at napupula pa ngayong araw na ito. Yes. So oras natin 4:37 hapon. Magbe-break lang kami pero balik natin ang kaibigan natin Janelle Barreto. We will try to dissect itong blockchain. Anong epekto sa bansa blockchain para sa bayan. Magbabalik po kayo sa DZRH makalipas ang ilang mga importanteng paalala. Tambay po mga kaibigan. Balik. Hello, Washi! Laundry day na naman!
Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa. Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulong ang damit. Charm Fabcon. Bangong kumakabloom. Tanggal amoy kulong sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta, super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami, Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon. Galalala Fabcon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabcon, amoy nakaka-joyful. Para si Duterte is present in this meeting today, in this hearing today. The respondent is not present. Let it be placed on record that COMSEC called again the Vice President. That is for the purpose of giving her the opportunity to present her evidence. The impeachment is a process that seeks to exact accountability. It can be political. It can also be an instrument where the majority can use that power to exact revenge. Gusto nyong palitan ang Senate President kasi gusto nyo tuloy-tuloy na yung impeachment. Actually, kinontradict niya yung sarili niya kasi nung na-elect siya na Senate President, sabi niya tuloy ang impeachment. Yung mga pro-ERAP noong impeachment trial sa Senado, they were punished during the next midterm election. So may ano yun naiisip din ng mga senador yun. Nagbabalik po ang programang KMS sa DCRH sa bahagi ito ng ating programa. We have with us today an old friend from the marketing communications industry, advertising, at ngayon, nagkataon, siya ngayon ang presidente at co-founder ng Philippine Blockchain Industry. Okay, let's welcome on board Ms. Janelle Barreto. Janelle, welcome to the show. Your mic? Mic. Yes. Okay. Hi. Yes. So, the mic is still off. Kausap natin ngayon si Janelle Barreto.
At hi, Janelle. Welcome to the show. I'm so sorry, Ricky. I was It's just okay. saying it was so nice to bump into you. Yes, Dun sa Rockwell. imagine. Was it- Yes, Yeah, diba? Rockwell. Yeah, it's Yes. been so long since our days in the advertising in the industry. And a lot of things happening. And I approached Janelle, Corey, and Emmer because this whole thing of blockchain suddenly became a byword after this fraud scam. That's true. Am I right? That's true. Suddenly, people were talking about it kasi pinatawag ng Senado. And I remember, Janelle, our good friend Donald Lim Mhm. was there in the hearing, and they're trying to explain how blockchain can prevent itong mga ganitong massive corruption. And sabi ko, maybe it's time we talk to Janelle about this. So tell us first, Janelle, what is this blockchain all about? Okay. So in very simple terms, Ricky, people try to explain blockchain and they think it's very intimidating, mahirap intindihin. Pero you think about it lang as a digital ledger, right? A digital ledger technology. A digital ledger. Yes. Parang Parang- partner. Yung kanina binanggit ko, Cory, na book, diary. Yeah, pero diary, like a notebook. It's in a digital format. Yes. So a Okay, notebook, okay. that's digital. And because Alright. it's digital, pwede siyang ma-share sa maraming tao. Pwede siyang Alright. ma-connect sa maraming computers or people can have access to the information na nilalagay dun sa notebook in real time. So, Yeah, Cory, no, let's just get that straight. Kasi sa diary, sa notebook, ikaw lang yun. correct. Yes. Sa blockchain, the information is Yes. accessible To by all. more people. Yeah. Yan. Ayan, ha? Actually, Emer, ha? parang- Tinuturuan na kita, Emer, ha? O, yan. Actually, it's not just that, no? Kasi yung Google Docs mo, pwede mo nang ipa-access sa ibang tao, di ba? Ayun. Yung Correct. Google Docs, like legal documents, pag pinashare mo yun sa ibang tao, ano na siya, it's already accessible by other people. So kung may Okay. palitan ka, 'di ba yung mga redaction ganyan, nakikita din nila, 'di ba? Oh, Parang okay. in real time makikita nila. So ang blockchain, yun yung talagang technology niya. Is that Uh-huh. the information na nilalagay mo dun sa notebook na yon is shared in real time with other computers and makikita ng kahit anong erasures or changes na gagawin mo dun sa information, makikita lahat ng tao. May record siya. Ayun. It's auditable. Ayun. So it's very hard to tamper with it. So Walang Yun. corruption doon. correct. That's why that is the fundamental technology of the technology is really to promote trust kasi nagiging transparent yung information and it's very hard to tamper and it's going to be difficult to change because it's Okay. shared with a lot of Now, Janelle, at So yun. what stage is the Philippines in terms of blockchain? Are we comparative to our ASEAN neighbors, our Asian neighbors? Do we have that now happening in our country? Actually, 5 years ago, medyo ang usap-usapan lang talaga sa blockchain is cryptocurrency adoption. I mean, blockchain has been around for many years, right? Mhm. And it was made parang naging buzzword siya. Actually, it wasn't even a buzzword. But blockchain technology has always been around. But Bitcoin and cryptocurrency were the buzzwords that came out, in 2008, right? Correct. So a lot of people now, they're confusing cryptocurrency with blockchain technology. Tama. Diba? Parang, Sige, can you spell the difference para Yeah. malaman ng tao? So that's a common misconception up to today. So when cryptocurrency first came into the picture, di ba medyo hindi naiintindihan ng tao kung hindi sila trader, hindi sila nag-crypto. Parang tas nasa scam, you'll hear, a lot of stories about scams, widespread scams, a lot of money being lost, ganyan. So ang hindi nila naiintindihan is blockchain is just the technology that powers cryptocurrency. Pero siya yung nagpa-famous sa technology. So think of it like the internet. So the internet is like the infrastructure for email or other applications like social media, content creation, gaming, lahat yan
applications that are developed in the internet. Just like blockchain, a lot of other applications other than cryptocurrency can be developed in the blockchain, right? So think of it that way. So yun yung difference niya. Cryptocurrency is only a use case of blockchain technology. So ano ang nare-resolve talaga ni blockchain? Yan. Actually, let's go back. You were asking about adoption, diba? Yes, Adoption rate yes. in the Philippines, right? So I was mentioning that 5 years ago, it was crypto pa rin, and in a lot of conversations, it's still that. Yes. But in reality, it's already being used in other industries, or there are other use cases already for blockchain that are being used in the Philippines. Unang-una, ang adoption in the Philippines in terms of yung usage of the consumers through cryptocurrency, mataas kasi in 2021, we were the highest in terms of crypto wallet downloads because of gaming. Can you believe? Oh, gaming. So, Pinoy kasi, Gamers. Filipinos, yeah. So Filipinos are known to be a very young population, right? So we're very young, we're very tech savvy. So when new technologies come up, nangunguna ang Pilipino. Siyempre, Mabilis. di ba, mabilis, at saka gusto natin kumita ng pera. So crypto was a way to earn money quick, so they adopted quickly. And then nung pumasok yung play to earn gaming, yung Axie Infinity na yan, biglang yung Pinoy na naman ang nagpasikat nung games na yon. So parang Ang sinasabi mo yung Ethereum ba yun? Yung Ethereum? no, Ethereum is another network like Bitcoin. So it's And may different. games din siya, no? May games. Yeah, but we're talking about the adoption of blockchain in the Philippines in the past 5 years. Oh, okay, so okay. I think of late, aside from cryptocurrency, you have the financial services and the cross-border payments. That's where you see a lot of use cases na rin na hindi pa alam ng tao na ginagamit nila, but it's already benefiting them. So there are So, halimbawa, example. so an example is so for OFWs, right? Normally, how do they remit money? They go to Western Union or bank transfer. There are a lot of fees involved, 'di ba? Ang taas-taas ng fees bago dun sa pamilya nila yung pera, ang dami ng bawas. Bawas sa kanila, bawas din sa recipient. And then there's time pa to process and everything. So with blockchain technology now, they are partnering, some of the remittance companies are using blockchain technology. Hindi alam ng tao na blockchain yun. Pero ang ginagawa ng blockchain, ini-eliminate yung middleman or intermediaries. Right? So because of that, you eliminate the bank or the intermediary. So it's faster. So mas mabilis ang dating ng pera, mas mura pati. So this is may like control nun? Basically because the banks are now the remittance company basically are now using blockchain instead of going through a bank or an intermediary. They're able to parang the Filipino who's remitting the money, sila na diretso na sila dun sa parang diretso na. It's direct. With that example. Walang may hawak nun. Yeah. With that example, ang laki ng pakinabang sa blockchain. Definitely. So I mean, it's very syempre I'm not a tech person, right? No. So the process of that will be difficult to explain, but basically that's what blockchain technology does. It decentralizes the processes and it makes it easier, more efficient for people to transfer money. So that's just one use case. But there are many other use cases. Like for example, for a negosyante, kunyari maliit ka na negosyante, you own a sari-sari store or a small coffee shop, in your barangay. And then, blockchain actually makes it easier for them to acquire credit, right? A credit line to get capitalization, because these people, how do they get a loan from a bank when they're unbanked? They don't have records, diba? Walang file, walang record. Kasi wala silang track record.
That's what they look for, the documents, right? The banks look for documentation because they try to assess the risk of lending you money. So you have to prove that your business is good, that your track record is good, and hindi mo ma-provide yun. So palaging deny. But now with blockchain, you can establish your records can be on the blockchain. It's already verifiable. It's already validated, and the would-be lenders would be able to see that already, and it's trustworthy information. At pwede rin sa real estate, sa land titles, di ba? Correct. Hanap ka ng land title mo, partner, hindi na matagal. Yes po. Yes, nagamit. Napasukan din ng blockchain yan. Yeah. The concept of the blockchain. For sure. So any process that requires trust at its core, yung basta kailangan ng single source of truth, those are the processes that blockchain addresses. And no wonder, Janelle, Corinne, Emel, it's being said that it's the best way to fight corruption and fraud. If we blockchain everything. Yeah. Basta natin yan. Pero di ba may problema ganon? Kung peke ang pinasok mo na impormasyon, peke na rin yun. At nasa sistema yun. Tama ba yun? Hindi, nako-correct yun eh. Di ba, Janelle? There's if it's been vetted. Yeah, go ahead. That is true. What Cory is saying, na they keep saying garbage in, garbage out. So whatever you put into the blockchain that is misinformation is already there and permanent. It can't be changed. But of course, before information is actually put into the blockchain, there is a verification system. Hindi lang basta-basta naman pinapasok. Meron ding So may safeguard. Oo, may nagva-validate. Yeah. So in short, public record yun. Kahit sino, pwedeng basahin niya yun. Correct. That's why, alam nyo, nung una kaming nag-uusap about blockchain, 5 years ago kasi we launched the Philippine Blockchain Week. And that was the time nga na medyo walang nakakaintindi talaga ng blockchain. But I think a turning point you mentioned earlier, Ricky, a turning point was really when the flood control scandal came about. Yes. Diba? Kasi that's a real problem that Filipinos, every Filipino, no matter whether you were the Filipino that lost their house in the flood, or whether you're the Filipino who's working so hard for and paying your taxes and seeing that it's not being used properly. It angered every single Filipino. It affected everybody. So all of a sudden, when they don't normally care, they care to find a solution. So when Senator Bam mentioned that, hey, you know what, blockchain could be a solution. I mean, I think it's a sweeping statement. I think, of course, when he said it, there's still a lot of the technologists started weighing in and saying, hey, we can't make such a sweeping statement. We have to, because technology alone won't solve corruption. Corruption is a human problem. You can't solve corruption with technology. So, but the thing that blockchain eliminates is the manipulation of the data inside. So there you go. Imagine yung elections by blockchain. No, this is That's something true, that, yes, if Comelec can employ blockchain technology, definitely that is. Maybe you should bring it to Chairman Garcia. I can set you up. But there's a question that came in. What are the biggest challenges from preventing wider blockchain adoption in the Philippines? Okay, so today kasi marami pa rin talagang problema. It can't just happen overnight, 'di ba? Pero malayo na yung narating natin, 'di ba? But I think some of the biggest challenges is the lack of education, right? Yes. The lack of education and awareness of the Filipino. So and then we also have regulatory uncertainties, right? So even if the government regulators also don't understand and adopt, right? There's a bit of unclear
policies being deployed there. So mahirap din. And then there's also no collaboration, right? So collaboration between the public and the private, Yes. Yes. And then the academe also has to play a role there in the communities. Is this being taught in schools already, Janelle? Would you know? This is something that is being pushed, especially if Senator Bam is heading education, right? Yeah. At what level should it? At what level? I believe dapat in parang Senior high? Senior high? Siguro mga ganon dapat natuturo na ito eh. Oh, kasi si Emmer is very involved in alternative learning. And di ba, Emmer? O kaya nilang pag-aralan. I'm sure dyan sa level yan, Emmer. What is blockchain, di ba? Pero I think the biggest group that we have to educate, Janelle, is the government. Actually, that is happening already, Ricky. Okay. That is happening. I think you'll be pleased to know that after the whole blockchain, the budget bill, right, was proposed by Senator Bam and it was passed in Senate. That was a big deal because it's potentially the first use case in the world. No other government has gone that far as to put a national budget in the blockchain. Right now I think it's stuck in Congress, so it hasn't happened yet. Maybe I should invite Senator Bam. We should invite Senator Bam. Yeah, no, I mean I think he is working with the community and the industry, the blockchain industry, to see how we can make things work, no. Pero since then, there have been a lot of parang momentum already in government, and there are some LGUs, even LGUs have adopted blockchain technology in their processes. Yeah. And in fact, kasi our event, Ricky, just happened last week. That's why I was saying it's so timely. Oh, sayang. Oh. Our annual event happened only last weekend. And it's only every June? Is it every June? Yes, or you June. You have small pockets of events happening? Correct. And then we had, before the event, we actually had this leaders forum called Future of Trust. So we had... Yes, wow. It was basically technology and governance. So basically, we were talking about not just blockchain, but also AI, blockchain, cybersecurity, all of those things, and where governance comes in. So all our panels had, a regulatory representative there from the government. We had people from academe. Yes. So it was well attended by invitation only. And it sparked a lot of these conversations around trust, in every industry, in enterprise, in academe, in governance, right? So I even had an LGU panel. Wow. There's and since then, Ricky, this is what, and then Cory, I wanted to say, since then, we've been getting calls for, from other government agencies wanting to learn how they can adopt blockchain technologies in their systems. And pwedeng gamitin yung blockchain. Pwedeng gamitin yung blockchain, di ba, partner? Para bilangin natin ang lahat ng mga puno sa ating mga gubat. Para hindi pwedeng putulin ang mga puno na... Nagagalit si Cory. Well, as usual, partner, meron ng warning o red alert na daw sa Sierra Madre. Nawawala. Papatulog tayo kay Janelle kung paano ma-blockchain yung bilang ng mga puno. Pero just like anything else, medyo kinupunan tayo sa oras. There's a question here that I want you to answer, Janelle. If there's one thing you want our listeners, televiewers to remember about blockchain, what would it be? Yeah. Okay, so if there's anything I want them to remember is that blockchain is not about cryptocurrency, not about investing. Okay. It's about trust. Okay, so that's what it is. It's a technology that promotes trust. So if for example the internet changed how we shared information, yes, and artificial intelligence is changing the way we use information,
blockchain technology actually changes how we trust information. Yun. So You caught it. You caught it. yeah, I think How you trust. Blockchain How you is trust trusting the information. yes. Galing. Oh, Well, very good. You can count on us, Janelle, to help spread the word. This is Thank the you first of very many episodes. Yes. But officially, our program will be backing up the information campaign of blockchain and the trust in information. Thank you very much, Janelle. Thank you Thank also. you. Thank you for inviting me. Thank you, Cory. Thank you and have a good Thank day. you, Ms. Barreto. Ay, Thank bilangin you. na Alright. natin ang ating mga Puno. Philippine Eagle din. Ilan ang Yeah. ating mga agila? Okay, may mga babatiin. Emer, yung ginawa mo sa Belle Verde, batiin mo na. Oy, thank you, Ma'am Cory. Ang wellness fair natin. Matuwa ang mga lahat ng mga tatay, lalo Ay, ng oo. Father's Day out. And Father's today, Day yun. yes, today is Father Perpetual Health. Lahat yung mga baklara Of na course, nandyan. of course, Yes, of course. praying Ay, for naku, you. Socorro ako, Socorro. Yan ang Uy, picture. Socorro. Socorro ka pala, tama. Oo. Ngayon ang fiesta po. Kaya, Devotee po ako. thank you. Very good. And happy Galing. birthday, Chito Sulueta and Happy Leo birthday, Tadio. Chito Zay. Yay! Oo. At saka may announcement din ako. Mm. Okay, go ahead. July 1, abangan ang umpisa na ng applications or applicants para sa Mutya ng Pilipinas 2026. Ayun. Yan. Punta Baka may kayo sa announcement din yung aso nyo dyan. Sino ba ang tumatahol dyan? Sinong gustong maging Mutya ng Pilipinas 2026? Saan mag-aabang? Sa Yeah. Facebook account? Mutya ng Facebook Pilipinas. account, Facebook hanapin po natin ang Mutya ng Pilipinas. Makikita niyo yung malaking poster. Saan ka? Mutya? Yan. Saan ka? Mutya. Okay. Yes. Tandaan nyo, tuwing Sabado, huwag niyong kalimutan ang aking programang KMS DCRH 45 ng hapon. Ako po si Chairman Ricky. Ako po si Cory Quirino. Ako po si Emer Maglaginggon. At tandaan nyo, ang kaya mo. Yan. yan. Bye. Have a good weekend. Thank you.